Tapos mag-night swimming sa umaga. Saya. Doon lang sa may table. Okay lang. Saya. Sa may table. Kaya. Bebek yun.
My praise, my all, shall be for Christ alone. Praise, my all, shall be for Christ alone. Amen. Praise God. Po. Akala ko galing kay Pastor Cesar na group, hindi pala. Ecumenical group. Yeah! Ang next speaker, galing po sa Manila. Ang pastor nito ay always smiling. Amen. Pastor Royce Zapata. Great song. Hindi nga ako nag-smile eh. Diba? Hello. Kaya maayong bundag, kada kaya amen. Kakaigsunan kay Kristo Jesus. Naghalong Bisaya at Ilocano yun, ha? Kaya muli, salamat nga po pala sa Panginoon at meron tayong opportunity na mag-preach. Kaya direct na po ako sa aking message. Let's all open our Bible from Hebrews chapter 1, our brethren. Hebrews chapter 1 verse 9. Okay, let's all read, brothers and sisters. Ready? But unto the Son, let's all read. Nandiyan na po kayo? Amen. 1 verse 8 ng Hebrews. But unto the Son, He said, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of Thy kingdom. And verse 9, Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, had anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Let's all pray. O Heavenly God, our Father, once again, we thank you sa buong araw na ito, maging sa nagdaang araw na iningatan nyo ang bawat brethren, mga delegates na pumunta rito, even yung host na church. Salamat po sa kanilang generosity, maging yung heart na mag-conference dito sa place na ito para sa truth, Panginoon. Salamat po. In Jesus Christ's name, we pray all these things. Amen. Okay, mga kapatid, yung binasa natin ay entitled yung aking preaching, Things That God Hates. Okay, things that God hates. Okay, because one of the characters or attributes of God is love. Amen? God is a loving God. Okay? Especially to us who are saved. Okay? Especially to us who believe in the love that God had showed on the cross of Calvary. Na kung saan doon tayo naligtas, mga kapatid. Okay, kaya ang gusto ko lang i-point out dito, okay, that God is love. Meron din siyang attributes, mga kapatid, na nabasa natin sa verse kanina. But we also need to know that one of the attributes of God also is holy. Okay, God is holy, mga kapatid. Which means He hates sins. Okay, He hates all forms or kinds of evil. No matter how small or big a sin is, He hates it. Okay? Kahit malaki o malaki sa ating paningin, kasalanan pa rin yung mga kapatid. At sa tingin ng Panginoon, ito ay kanyang kinamumuhian. Okay? Kung tayo mga kapatid na gustong-gusto natin yung attributes ng ating Diyos na mapagmahal, naway intindihin din natin yung kanyang attribute na siya ay banal at ayaw niya ng all forms or all kinds of sin, mga kapatid. Para tayo ay maging maingat din at nakikilala natin yung likes and dislikes ng ating Panginoon. Hindi lang yung likes. Siyempre lahat tayo ay gusto natin na mahalin tayo at nagmamahal. Pero pag sinaway na tayo, karamihan sa atin ay ayaw na. Maraming ganon, mga kapatid. Kaya tingnan din natin yung side na ating Panginoon that God is holy and He hates all forms or kinds of sins.
Kaya as we continue in our service to our God, it is appropriate to remember those things as a sign that we are taking care of our relationship with Him. Okay? Kasi meron tayong relationship sa ating Panginoon. Kaya tingnan din natin mabuti yung kanyang side habang tayo nagpapatuloy na ayaw niya pala ng karumihan. Kaya ayaw niya ng kabaluktutan because God is a righteous God. Amen? Amen. God wants also to protect us. Ang kanya palang gusto pala sa atin, kaya gusto niya i-share sa atin yung side na He hates sin kasi gusto niya tayong proteksyonan. Dahil mahal niya tayo, mga kapatid. Ayaw niya na muli tayong bumalik sa kasalanan at tayo muli ay mabandage dito at maging alipin sa kasalanan, mga kapatid. Okay? Kaya kung if God hates sin, we also should hate sin, mga kapatid. Amen? Okay? Because God also want to protect us from falling into the traps of the devil. So let's keep the instruction of our Father and let's not violate Him as a demonstration of our love for Him. Okay? Obedience to Him. Okay? Gusto niya na maging obedient tayo na kanyang mga anak. Okay? Point number 1 ko, mga kapatid, God hates wickedness. Okay? Nasa Bible yan. God hates wickedness. Okay? Example ko yung evil practices or immorality. Ayaw ng Panginoon yan. Okay, meron ba kayong nakita na gusto ng Panginoon yung evil practices, immorality? Wala po. Okay, kaya nire-remind lang natin that God hates wickedness. Okay, although alam nyo to, pero meron kasing attitude yung tao na makakalimutin. Okay, kaya tingnan natin mabuti. Kung parang nakikita natin ng Panginoon na nakagusot yung kanyang muka sa kabaluktutan. Kaya ganun din natin tingnan yung karumihan or kasalanan, mga kapatid. Okay, as a human being, we have also likes and dislikes. Okay? Ang Diyos natin, merong do's and don'ts. Hindi lang yung puro do's ang tingnan natin, kundi tingnan din natin yung don'ts para mawarningan tayo, mga kapatid. Amen? Okay. The reason why He hates wickedness, because He loves righteousness. Nabasa natin kanina. God's love righteousness. He hates wickedness. Okay? He is gladly seeing believers who loves to live in righteousness. Natutuwa siya pag tayo ay namumuhay sa katuwiran, mga kapatid. Who loves to apply the truth and do exactly what is right in our life. Natutuwa siya pag tayo ay nag-a-apply ng katotohanan. Lahat ng mga natututunan natin, even tong rightly dividing the word of truth. Kahit maliit na instruction na gawin natin na matuwid, natutuwa siya, mga kapatid. Basahin natin sa Psalm 45 verse 7. Thou lovest righteousness and hatest wickedness. Okay, therefore God, thy God had anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Nakita natin yung katuwaan ng Diyos pag tayo na mga anak niya ay namumuhay sa katuwiran. At the same time, kung namumuhay ka sa katuwiran, kailangan mong kamuhian din yung kasalanan. Dapat nandun yung attitude natin na we hate wickedness, we love righteousness. Amen? Habakuk 1 verse 13. Okay? God is disappointed. Sabihin ko lang disappointed when we deliberately disobey Him at gagawin natin yung mga wrong ways natin, mga kapatid. Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity. Wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, and holdest thy tongue when the wicked devoureth the man that is more righteous than he. Okay? Although nasa grace dispensation na tayo, mga kapatid, hindi nagbabago ang Diyos. Ganun pa rin yung tingin niya sa kabaluktutan o yung hindi matuwid. Kinamumuhian niya pa rin yun. Doon siya nakadirect, nakatingin. Okay? Doon sa ginagawa ng tao, especially tayo na may relationship na sa Kanya. Amen? Okay. Psalm chapter 5 verse 4 to 5. For thou art not a God that hath pleasure in wickedness, neither shall evil dwell with thee. 5. The foolish shall not stand in thy sight. Thou hatest all workers of iniquity. Okay, kaya nga number 1, because God hates wickedness or iniquity. Okay? The expectation of God from us
is doing those things that is pleasing in His eyes. Ang expectation niya sa atin. Kasi naturuan tayo mga kapatid eh. Yung mga unbelievers, expected niya na talagang gagawa yan ng mali. Okay? Pero tayo na meron ng direction, kailangan natin sundin at gawin natin ang tama mga kapatid. Okay? Kung meron man tayo nagawang pagkakamali, nire-remind tayo ng Panginoon na kino-correct niya tayo. Kaya ang Bible is correction, merong rebuking, kaya magpa-correct tayo pag kino-correct tayo ng Bible. Kasi ayaw pala ng Panginoon, hindi siya natutuwa pag tayo ay gumagawa ng kasamaan. Okay, 1 Corinthians 10 verse 8, neither let us commit fornication, as some of them committed and fell in one day, 320,000. Okay, God really disappointed to Christian who chose to disobey Him, especially for those offenses which will bring them serious or grievous consequences. Okay? Especially yung mga kasalanan na alam natin magdudulot ito ng malaking consequences na madadamay at yung ibang tao sa mga consequences. Hindi lang tayo magsasuffer ng consequences, even our loved ones, even our church members, mga kapatid. Kaya tandaan natin, God hates wickedness. Especially yung nakikita, napapractice. Kasi may mali na hindi na nakikita. Pero especially yung napapractice at nakikita natin mismo. Kasi mayroong malaking consequences na masasuffer ang tao. Ibig sabihin, yung may penalty. Every sin na nagagawa natin, may penalty. Maging din naman sa batas ng tao, every law na we disobeyed, may penalty ang batas ng tao. Amen? Okay, number 2, God hates idolatry. Okay? Ever since from Old Testament, one of the things God really hates the most is idolatry. Okay? Isa ito sa kinamumuhian ng Panginoon, yung idolatry. Okay? Because it is hating God. Idolatry is hating God. Kaya makikita mo yun na galit na galit ang Panginoon sa idolatry. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Because it is hating God. Hating our Almighty God. Why? Because God is a jealous God. Ayaw niya na may ibang sasambahin ang tao. Kaya ayaw niya na may ibang paglalaanan ng worship ang isang tao, especially to us, the Christians. He wants us to focus our love and worship only to Him. That is why He made it first to be mentioned and to be obeyed in His 10 Commandments. Although nasa Old Testamento, pero unang-una niyang isinulat na yung command na ito, na thou shalt have no other gods before me. Okay? Maliwanag yan, hindi pwedeng sa Old Testament lang yan commanded. Although nasa 10 Commandments yan, kay Moses binigay, applicable pa rin sa atin yan mga kapatid. Amen? Kasi yun yung isa sa dahilan, kaya tayo ay bumaling sa katotohanan. Isa yun sa dahilan na nag-turn around tayo sa worshiping idolatry. Okay? Basahin ko lang tong Deuteronomy 6 verse 16:22, neither shalt thou set thee up any image which the Lord thy God hated. Pero mga kapatid, hindi na tayo nagwo-worship ng graven images. Pero unti-unti mga kapatid ay nagsishift tayo. Kung hindi nyo mapansin, nagsishift tayo sa other forms of idolatry. Okay? Kahit wala tayong images sa bahay natin, pero hindi tayo, unknowingly, yung tao ay nag-worship pa rin ng isang image. Basahin ko lang ito, Ezekiel 14 verse 3. Okay. Son of man, these men have set up their idols in their heart. Okay. Tayo, wala na tayo, hindi na tayo nagsasamba sa idolatry. Pero meron daw isinet up ang tao sa kanilang mga puso. Set their idols in their heart and put the stumbling block of their iniquity before their face. Should I be inquired of and all by them? Sabi ng Panginoon, dahil nag-set up ang isang tao ng sasambahin sa kanyang puso, sabi ng Panginoon, sasambahin pa ba ako ng taong ito? Hahanapin pa ba ako ng taong ito? Samantalang meron na siyang sinasamba. Okay? Kumbaga ito yung object of worship natin mga kapatid. Hindi ito graven images, pero meron tayong kinukubli sa ating mga puso. O even yung mga tao na may nag-idolize ng mga artista, meron din nag-idolize ng mga preacher, no? Ang galing ng preacher na yan, no? Kaya dun siya makikinig. Meron mga preachers na, ay, nakakantok naman niya, parang namimili. Kung titingnan mo, parang somehow, ina-idolize na yung preacher na yon. Amen? Kasi wala siyang gana pag hindi yun yung preacher na yon nagpipreach eh. Napapansin niyo ba yung mga kapatid? Kaya parang ganun yung ibig sabihin ng Panginoon, hindi na nakafocus sa Kanya yung worship.
it also means idolatry yun in different form. Amen? Okay? Instead of giving and offering to God what He wants, yung talagang full worship and full obedience ng kanilang heart, piniprefer nila na ibigay yun sa tao. Kasi pag na-set up yun, mga kapatid, especially sa mga pastors, na nag-set up kayo ng ganong klase, pag yung tao na yun ay nag-fall down, tiyak yan, dadalhin ka yan. Pag dun mo talaga isinet up yung iyong pagsunod, meron ka namimili ka ng preacher. Madadala ka nun pag hindi ka nag-ingat, mga kapatid. Dapat nakadirect tayo sa Diyos. Okay? Okay? We prefer to turn and give, kasi flesh na yun eh. Minsan sa tao, minsan sa flesh natin, ginagawa rin natin, ina-idolize din natin yung ating sarili. Okay? Ang ano yung gusto ng ating laman, binibigay natin. Okay? Merong attitude ang tao, ganun. Parang wino-worship niya, gusto ng katawan niya yung matulog, pinagbibigay niya. Gusto ng kanyang katawan yung pera, binibigay niya. Imbes na sa Diyos niya ibibigay yung mga bagay na yon. Kaysa katawan siya, nagwo-worship, o kung kanino man. Kaya form of idolatry pa rin yung kung titingnan mo yung kanyang sinasabi ng Panginoon. Okay? Kaya nga sabi ng Panginoon sa Romans 8 verse 8, yung walking in the flesh, Christians na po ito, written to Christians so, yung Romans chapter 8. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death. Pag ganito tayo na pinagbibigyan natin yung laman natin, ito ay delikado. Carnally minded is death. Hindi tayo mamamatay physically, hindi tayo dadali ng Panginoon sa impyerno kasi saved na tayo. Yung fellowship natin, separate muli tayo sa ating fellowship. Death is separation, tandaan natin yan. Yung fellowship natin sa Panginoon parang may barrier, mga kapatid. Pag hindi tayo nag-ingat sa pagbibigay natin ng worship o pinagbibigyan natin yung gusto ng ating laman. But to be spiritually minded is life and peace. Verse 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Okay? Kaya, yung carnally minded is pakikipaglaban sa Diyos. Okay? Ibig sabihin, pag nakipaglaban ka sa Diyos, siyempre, you hate God. Okay? Pag, ay hate din ng Panginoon yung ganong attitude. Yung attitude mismo yung hinihate niya sa atin, mga kapatid. Amen? Yung pinapakita natin na pag-ugali, pag tayo ay nakakitaan ng gano'n na ayaw ng Panginoon. Okay? When a Christian continuously doing this, his fellowship with the Lord will be in danger. Okay? Unti-unti na yon hanggang sa mag-depart ka na sa pagsamba mo sa Panginoon. Kasi parang yung yung sa yelo, 'di ba? Yung ball, 'di ba? Lumalaki 'yon. Yung anong tawag doon sa ice? Snowball, lumalaki yan pag pinagbibigyan natin yung laman. Okay. James 1:14. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. 15. Then when lust had conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Okay. Kaya pag pinagbibigyan natin yung laman, meron na tayo ina-idolize, unti-unting lalaki yun at isi-separate tayo sa ating fellowship nun sa Panginoon. Parang wala na tayong gana sa Word of God. Okay? Kaya tandaan natin, God hates idolatry. Number 2. Number 3, God hates pride, mga kapatid. Okay? Always naman, palagi natin naririnig that God hates pride. Pero minsan hindi natin napapansin na tayo na pala ay nahuhulog dito sa ganitong pagkakamali. Okay? Sabi din, and the next thing He will do, pag ina-idolize mo na yung laman mo, he will be magiging proud na siya. Magiging proud na yung taong ito. Proud people or prideful people don't want to draw attention. Okay, yung mga prideful people, gusto nila na sila yung mapansin. Okay? Sila yung mapansin. Prideful people wants recognition, appreciation. Imbes na dapat sa Panginoon yun. Okay? God hates pride, mga kapatid. Yung prideful people, He wants glory. Okay? Kaya nga sabi ko, God hates pride. Proverbs 8 verse 13. The fear of the Lord is to hate evil,
Lahat ng kasamaan ayaw ng Panginoon, pero special mention yun yung sinunod niya yung pride and arrogancy, and the evil way and the forward mouth do I hate. Hindi nagbabago ang Panginoon. Yung attitude ng pagiging prideful ay ayaw pa rin ng Panginoon. Hindi minamahal ng Panginoon yung prideful attitude. Okay? James 4 verse 6, but he giveth more grace, wherefore he said, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Okay? Alam naman natin, mostly prideful people ay hindi basta-basta kanya, maraming talents yan. Okay? Kaya lang, ginagamit niya ito para sa kanyang sariling kapakinabangan, matalino, skillful. But God is not glorified in their life dahil walking in pridefulness. Meron na silang prideful heart. Kaya kahit anong gawin nila, in God's sight, hindi nag-glorified ang Panginoon sa kanila. Kasi meron silang prideful heart. Amen? Okay? Pride is the root of all contention. Kaya kinamumuhian ng Panginoon ang bagay na ito. Okay? Sabi sa Proverbs 13 verse 10, kasi yung mga prideful people, most of them, they don't like advices. Kaya ayaw kasi tingin nila marunong sila kaya ko to. Okay? They don't want to listen to the advice of others. Mostly ganyan ang attitude ng prideful people. Kaya pag bumulan pa yan ng contention, kung ang love of money is the root of all evil, yung pride is the root of all contention naman. Okay? Proverbs 13 verse 10, only by pride cometh contention. Kita natin? Amen? Kaya mag-ingat po tayo. Pagmumulan ito ng pag-away-away sa loob ng pagiging sa bahay, kahit sa lahat grupo, pag mayroon ng attitude na pagiging prideful. Okay? Only by pride cometh contention, but with the well-advised is wisdom. Okay? Kaya lang yung prideful people, sabi ko, ayaw niya na i-advise siya, payuhan siya. Kaya yung walking in the wisdom of God, wini-welcome niya lahat yung advices. Kasi safety yun, mga kapatid, na nagpapa-advise tayo. Amen? Amen. Okay. Muli, God hates these attitudes kasi nga po, pagmumulan pa ito ng maraming kasalanan. Pag hindi ito na-correct sa maagang panahon. Kaya ito yung kinatatakutan ni Pablo Kung meron mang kinakatatakutan si Pablo, itong bagay na ito. 2 Corinthians 12 verse 20. Sabi ni Paul, for I fear lest when I come, I shall not find you such as I would, and that I shall be found unto you such as you would not, lest there be debates, envyings, wraths, stripes, backbitings, whisperings, tumults, o yung puff up, swellings and tumults. Okay? Amen? Kaya winawarningan tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niya na mahulog tayo sa pagiging prideful. Trap ito ni Satan. Okay? Marami ng mga godly man dati na nahulog na dito. At alam natin yan. Kaya pinag-iingat tayo ng Panginoon na marami ng taong bumagsak dahil sa pagiging prideful, mga kapatid. Okay? Pride is one of the many evil things that come from within and defile the man. Okay? Kaya nakakahawa din to yung sa Tagalog, nakakahawa ang kayabangan. Yung kasabihan sa Tagalog. Sabi ng Panginoon na ang pride ay nakakahawa rin. Nakaka-defile ng tao. Mark 7 verse 22 and 23. Sabi ng Panginoon dito, verse 22, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, and evil eye, blasphemy, pride, foolishness. 23, all these evil things come from within and defile the man. Okay? Nakasama yung pride pala doon na nakakahawa sa tao. Okay? Nakakahawa siya. Kaya ayaw ng Panginoon na mag-fall tayo at nakakahawa ito. Okay? Malaki ang may dudulot nito na kaguluhan sa isang samahan o isang church o isang family. Kaya ini-specify lang ng Panginoon dito yung mga kinamumuhian niya na hindi naman siya nagbabago. Itong mga attitudes na ito ay hanggang ngayon ay kinamumuhian niya. Okay? Kung ang pride ay nakakahawa, it can also cause divisions in the body. Nakaka-cause din ito ng division sa katawan. Especially sa
katawan ni Kristo. Okay? Hindi na madidivide yung katawan ni Kristo yung spiritual. Pero tayo na nasa katawan pa ni Kristo, nasa laman pa tayo, sinful flesh, yung ating pagsunod sa Panginoon maaaring ma-divide na dapat we are united, mga kapatid. Pero pagka pinasukan nitong attitude ng pagiging prideful, mahahati tayo sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Okay? Because number 4, God hates division among brethren o yung schism in the body. Isa sa pinakaayaw ng Panginoon yung hatiin yung kanyang mga tagasunod. Okay? Hindi na tayo mahati in the spiritual body, pero maaari tayong mahati. Amen? Kaya ayaw ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng schism in the body. Okay? Dapat nasa rightly dividing the word of truth tayo, pero yun yung gusto niyang division. Pero yung division ng pagsunod natin sa Panginoon, ayaw ng Panginoon yun. Amen po? Okay? Basahin ko sa Proverbs 6 verse 16 to 19. Okay, Proverbs 6:16 to 19. Ito yung mga bagay na kinamumuhian ng Panginoon. Pero tingnan natin yung isang special mention niya na parang mas matindi yung kanyang pagkamuhi dito. Proverbs 6:16, these 6 things that the Lord hate. Okay, yea, 7 are an abomination unto Him. Meron 6 na bagay na kinamumuhian ng Panginoon. Pero yung pang-7, kasuklam-suklam sa Kanya. Kumbaga, mas matindi ang pagkamuhi niya dito sa pang-7. Verse 7, ito yun mga 6 na kinamumuhian niya. A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. 18, and heart that deviseth wicked imagination. Feet that be swift in running to mischief. Verse 19, a false witness that speaketh lies. Yan yung pang-6. Ito yung pang-7. And he that soweth discord among brethren. Kaya kung sino daw yung naghahasik ng di pagkakaunawaan ng mga kapatiran, kinasusukluman ng Panginoon yun. Kaya yan yung pang-7. God hates divisions among brethren o yung schism in the body. Okay? Kaya nga, mag-ingat tayo kasi madidivide tayo. Kaya hindi tayo magkakasundo-sundo rito. Kung ano mang mga bagay-bagay, hindi natin pagkakasunduan kasi pumasok itong pride, nag-umpisa sa pagiging prideful at nagkaroon ng division sa body. Okay? Okay, 1 Peter 4 verse 15. But let none of you suffer as a murderer. Okay, wag na tayo daw ay gumawa nito mga bagay nito. Wala namang pumapatay sa atin. Okay, meron ba? Sana wala. Or as a thief, magnanakaw, or as an evildoer. Ito mga kasalanan na minention ng Panginoon, ang mga gumagawa nito, yung mga unbeliever. Okay? Pero isa yung pang-4, or as a busybody in other men's matters. Yung busybody or sowing discord, inilinya niya sa mga kasalanan, yung like murdering, yung pagnanakaw, at yung evildoer. Pang-4 itong busybody or yung pakialamero o mapanghimasok. Okay? Yung para sample dito, isa kang magulang, may papasok na isang tatay para siya magdisiplina ng yung mga anak. Nakakatuwa ba yung ganon? Yun yung mapanghimasok o busybody. Pakialamero, kumbaga. Kaya sabi doon sa meaning ng busybody in other men's matters. Yun yung ibig sabihin ng busybody. Okay? Nag-ahasik siya ng di pagkakaunawaan. Gusto niya meron siyang evil belief na gusto niya na sumunod ka sa kanya. Okay? Hahatiin niya yung pagkakaunawaan natin. Kaya kinasusukluman yun ng ating Panginoon. Yung attitude na yun, mga kapatid. Hindi siya nasusuklam sa mismong tao. Pero yung attitude na ginagawa natin, yun yung ayaw niya na gawin natin, mga kapatid. Amen? 1 Timothy 5 verse 13. Okay, konti na lang to. And withal they learn to be idle, wandering about from house to house. Okay, and not only idle, but tattlers also, and busybodies. Okay, isa ito sa nakalagay sa ating yung disciplinary action. Okay, isa ito, mga kapatid, pag hindi ito na-settle ng maayos, isa ito sa pagmumulang ng yung isi-separate natin yung taong may ganito. Kasi delikado ito, mga kapatid.
especially sa doktrina. Okay? Speaking things which they ought not. Ito yung ginagawa nila. Hindi dapat sila magsasalita nung hindi nila wala silang jurisdiction, kumbaga. Okay? Kaya ayaw ng Panginoon na ma-fall tayo sa pagiging busybody. Ayaw niya na tayo ay mahati bilang mananamba niya o worshipers ng ating Panginoon. Okay? Last verse ko na lang para dito, mga kapatid. 1 Corinthians 1 verse 10. Okay? 1 Corinthians 1 verse 10. Now I beseech you, brethren, nakikiusap ang Panginoon sa atin, namamanhik siya sa ating mga kapatid. By the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye perfectly join together in the same mind and in the same judgment. Amen? Kaya ang binigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid, ngayon, some things that God hates. Okay? Marami pang ibang bagay, pero ito yung isa sa binigay lang sa atin. God hates wickedness. Number 2, God hates idolatry. Number 3, God hates pride. And number 4, God hates division among brethren or schism in the body. Okay? Yan lang po, mga kapatid, at salamat po sa ating Panginoon. Amen. Amen.